Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, ang daming nag-forward sa akin nung yung gusto daw reakan ko yung yung pagsugod ng mga tao sa Diskaya. Inintay ko muna kasi yung final na balita sa mainstream bago ko reakan. So, ito yung video, mga kababayan ko. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kinalampag, pinagbabato at sinulatan ng mga militante at mga biktima umano ng baha. Ang compound ng pamilya Diskaya na anilay nagbulsa ng malaking pondo para sa flood control project. Maging ang opisina ng DPWH na sentro ng investigasyon kaugnay sa issue, binulabog ng mga kilos protesta. Nanawagan ng palasyo sa publiko na huminahon dahil sinusunod umano ang due process. Kaugnay niyan, nadagdagan pa. Takot sila, no? Baka mangyari do sa Indonesia ba yon yung nagsusunog na talaga? Yung chaos na talaga? Kasi alam nyo, mga kababayan ko, dumadating na yung dumadating na sa sukdulan yung yung pasensya ng tao. Parang enough is enough. 'Di ba? Kumbaga, napupuno na talaga. Siguro halo na rin yun na kung ano-ano, no? Halo ng galit. Pwede ko sabing inggit. Kasi, syempre, kahit ako, naiinggit ako dun sa buhay ng Diskaya. Sarap-sarap ng buhay nila, di ba? Habang tayo ay nangangamote sa baha. Di ba? Sila okay na okay ang buhay. Kasi dumarating talaga yung time na ganyan eh. At proven na yan sa history ng Pilipinas. 'Di ba? Na pag nasagad yung mga tao, nangyayari talaga yung mga ganyang bagay. Ang mga luxury vehicle ng Actually, normal pa yan eh. Yung ganyan eh. Hindi pa yan yung alarming na nagmamarcha na yung mga tao. Diskaya na nasecure ng customs. At nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, Emil, Mel, pinutikan at pininturahan ng masasakit na salita ng mga militante. Ang mga pader. Kayang-kayang pa-repair yan. Ano yan? Kontraktor yan eh. Baka palitan pa yung buong gate na yan eh. At gate ng compound ng pamilya Diskaya dito sa Pasig City. Hindi raw yan palalampasin ng mga Diskaya. Magsasampa raw sila ng reklamong kriminal laban sa mga rally organizer. Parang ang kapal lang ng mukha, no? Na sa bagay, karapatan nila yun eh, di ba? Kung may vandalism naman talaga na nangyari. Ilang minutong kinalampag ng mga militante at ilang biktima ng pagbaha ang compound ng pamilya Diskaya sa Pasig City. Pero sa akin lang hindi ako fan na mga ganyan. Yung basta yung may mga tono, yung Diskaya, ikulong, halata mong mga makakaliwa yung mga ganyang galawan, di ba? Iba yung talaga mga totoong sambayanan ang nagganyan. Parang sa akin na anuhan ako diyan eh. Yes, agree ako, no. Kung may mga totoong yung talagang totoong flood victims talaga at gagawin nila yan, bagamat karapatan ng Diskaya na magkaso kung may vandalism na gagawin, mas maiintindihan kaysa ganito kasi typical yung mga ganito, yung mga rallyistang bayad to, di ba? Hindi sa kinakampihan ko pero yung mga ganyan, yung may mga tono pag sumisigaw, yung ikulong, yung mga ganyan. Pagkatapos, nagpaula naman sila ng putik. Hindi pa sila nasiyahan. Wait. Kung ilalabas si Diskaya, anong gagawin nyo? Papatayin nyo? Minsan, anong gagawin nila paglabas niyan? Anong gagawin nyo? Come on. Pag mga ganyan, naalala ko, kilala nyo si Renato Reyes. Nasaan na nga ba yun? Parang hindi ko na nakikita yon. Si Renato Reyes. Yung si Boy Rally. Yung Rally is Life.
Feeling ko mga tropa niya to no? Yung parang unrealistic na palalabas. Pag lumabas si Diskaya, ano gagawin nyo? Bubugbugin nyo? Yun ba? sa pamamato. Gamit ang pintura, tinadtad ng masasakit na salita ang gate at pader ng mga Diskaya na inaakusahan nilang nagbulsa ng bahagi ng malalaking pondo para sa mga flood control project. Yung gusto nating ipakita doon, yung mismong galit natin sa kanila na tayo, habang tayo ay nilulubog sa baha at putek, sila lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan. Kusang nag-display Sorry pero hindi ako na Ganito ako sa Diskaya pero hindi ako na mga ganun. Yan yung mga ganyan, yung iisa yung kulay ng kartolina tapos iisa yung penmanship. Parang most of them mukhang binayaran Para bang pag tinanong mo itong isang to, anong pinaglalaban? Parang hindi makakasagot. Pagka ganyan. matapos pagsabihan ng pulisya na nag-deploy ng mas maraming tauhan kasunod ng gulo. Malinaw po na malicious mischief yan. So it's up to the management kung ano po yung magiging legal actions nila tungkol dito. Desidido ang pamilya Diskaya na palagutin ng mga realista. May mga legal ho kaming kriminal na ipapile sa kanila. Ito. Sometimes, ito magiging wild lang ang imagination ko. Magiging wild lang. Don't quote me on this, Pero napapansin ko, syempre, ang nakikita kasi ng mga Diskaya, nakikita ng Diskaya ngayon, galit ang tao sa kanila. 'Di ba? Wala lang naisip ko lang, wild ang imagination ko, hindi kaya sila rin na nagbayad sa mga realista na yan. Para simpatyahan sila ng tao. Kasi, nung unang napanood ko to, habang nag-iisip ko, maling-mali naman kasi talaga yung ginawa ng mga realista na nag-vandalize niyan. Sa totoo lang. 'Di ba? Syempre, hindi na natin alam, kasi nararamdaman na nila yung galit ng bayan, Hindi na ako magtataka biglang lalabas ang mambubuli sa mga anak niyan, Yes, gagawin nilang ganun yung diskarte, Or may mga senaryo pa na halimbawa, pinagbabaril si Diskaya, di ba? Mga ganyan. Well, yun lang imagination ko lang yun, hindi naman, wala namang katotohanan doon sa sinabi ko. Nag-isip lang ako, what if kung sila din lang ang may pakulo ng mga parali-rali. Kasi kung akong titingnan mo, unang-una sa panahon ngayon, hindi na advisable magganyan-ganyan Unless yung talagang gusto mo talagang may gagawin ka talagang masama, hindi na advisable yung magganyan Sa social media na yung mga tao ngayon Doon ka natitirahin 'Di ba? Unang-una, isipin doon ng tao, pwede rin silang mayari dyan ng mga pulis kasi kita mo parang walang sakitan na nangyari, 'di ba? Hindi naman sa hinihingi ko na magkaroon ng sakitan, pero wala lang, nakakaamoy lang ako na medyo medyo scripted. Parang dinesign yan para magkaroon sila ng dahilan na mag-appear na sila ay inaabuso or kaawa-awa. 'Di ba? Kasi yan ang nagiging nahalata ko na yun nung una nung nananawagan na wag idamay yung mga anak na wala pa naman ako nakikita ng dadamay sa anak nila. 'Di ba? Kasi ang lalabanan kasi nila yung galit ng tao So idaan nila sa utak teleserye. 'Di ba? Tandaan nyo, bilyonaryo 'yan. Pwede mag-hire ng PR manager 'yan, 'di ba? Well, isip ko lang po 'yun Hindi ko sinasabing tama ako, 'di ba? Naisip ko bigla kasi 'di ba, napaka-minimal nung damage wala man lang dent ang mga damage na ginawa ng mga realista, enough na para pwedeng linisan lang or pinturahan lang yung gate Hindi siya yung pang talaga It's up to the management kung
ano po yung magiging legal actions nila tungkol dito. Desidido ang pamilya Ano mo, after niyan, ano? ng mga realista. May mga legal ho kaming kriminal na ipapile sa kanila, sa mga organizer. Ngayon, hintayin natin kung may magfa-file talaga yung mga yan. Dahil kung hindi, parang moro-moro. Nasabing nag-rally kanina. Kung gusto nila ng accountability, ipulis mo muna ho nila yung sarili nilang organisasyon. Nakikipagtulungan naman umano sila sa mga otoridad. Katunayan, dagdag na 16 pang luxury vehicles ang voluntaryong isinuko ng pamilya Diskaya sa Bureau of Customs. So ito po yung 16 units na voluntary sinurrender. Kasi sa panahon ngayon, you have to be smart eh. Ang medyo may pagka-saywar na rin kasi ngayon eh. Hindi lang basta kung ano yung napapanood natin, yun yung paniniwalaan natin. Di ba? Nag-i-evolve din ang strategy ng mga ano eh, ng mga politiko eh, or ng mga corrupt eh. Diskaya family. Naisailalim na ang mga ito sa sealing and documentation. Kabuuang 28 sakyanan ng mga Diskaya ang sinisecure ngayon ng customs para Tsaka na, hindi ba kayo nagtataka, palaging sila yung dinudurog. Mga Diskaya, wala man lang yung congressman or yung senador na nagbigay ng budget. 'Di ba? Wala man lang na puro sila lang lagi ang dinudurog. Parang sila yung naging suicide bomber eh. investigahan kung tama ang binayarang buwis. Tugma sa bilang na inamin ni Sara sa Senado na pagmamayari nila. Sana po matapos na yung isyong luxury cars na yan. Para, wala, kagaya po ng parati kong sinasabi sa inyo, wala pong tinatago ang spouses Diskaya. Sa gitna ng Hindi naman pwede kasing panghawakan lang yung sinabi mo. Siyempre, abogado ka ng mga yan eh. Masabihin mo, may tinatago sila. Di ba, men? panulugod sa compound ng mga Diskaya. You know, napaka-mild ng pagbato-bato nila eh. Noong nakarang eleksyon na si Pasig City Mayor Vico Soto na iwasan ng karahasan. Hindi naman ani ang mga kurap ang masasaktan. No. Mas nag-aalala raw siya Totoo. para sa mga security guard, trabahador Diba? at lista. Kahit si Vico Soto, mas nag-aalala doon sa mga security guard doon sa loob eh. Di ba? Ay, Diyos ko. Para namang hindi nyo alam ang bansa ay napakadaming kaik-ikan sa pagdating sa politics. Lahat ng pagpapaawa, 'di ba? Yan ang gagawin niyan ng mga para makuha yung simpatsya nyo. Hindi man makuha simpatsya nyo, at least kahit pa paano, medyo bumaba man lang yung galit nyo, 'di ba? Pero hindi lang sa bahay ng mga Diskaya nagkagulo. Hinagisan din ng mga realista ang opisina ng Department of Public Works and Highways sa Maynila. Ng lobo, supot na may laman. Hindi ko nakikitang galit ito ng taong bayan eh. Para bang ang feeling ko, alam mo yun, nakahanap lang sila ng opportunity para mag-rally-rally. Kasi kung titingnan mo, may Duterte na naman dun sa, dun sa likod. Ayan Marcos singilin, Duterte panagutin, di ba? May anak bayan pa Basta pag mga ganyan men, huwag nyo sabihin taong bayan ang niyan. Kasi ang taong bayan ngayon sumasalakay sa social media na. Yung mga ganyang style ng mga ng mga bayaran na ralista. Oo, bayaran, di ba? May mga bayad yan eh. Yung mga nandyan, pupunta ba yan kung walang, kahit sabi mong pamerienda o wala. Napaka naman yan, di ba? Pero hindi lang sa bahay ng mga Diskaya nagkagulo. Hinagisan din ng mga realista ang opisina ng Department of Public Works and Highways sa Maynila. Ng lobo, supot na may lamang bulok na gulay, babahong tubig at umano'y pintura. Sentro rin ngayon ng investigasyon sa mga flood control project ang DPWH. Nananawagan din ang national government na huminahon. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. We're not encouraging people to do that. Law enforcement has to maintain the law and order in our country. Hindi pwedeng pamarisan yung kanyang gawain kasi it can trigger a kind of hysteria that we don't need.
Kaya lang, ang ano kasi, doon sa mga totoong nagagalit, no? Sa mga totoong nagagalit na tao. Kasi, Sir, anong name nito? Si Sir Remulla. Kasi, dumadating na kasi sa sukdulan eh. Ilang beses na kasi na may ganyan na walang napananagot. Di ba? Parang, siguro, dagdag pressure na rin sa inyo yan na makita talaga ng mga tao na meron talaga kayo yayariin. Pero kung yan ay 'di ba, sa una lang mainit, kanami sa sabungero, parang nakalimutan na yata eh. 'Di ba? Medyo nararamdaman pa kasi yan kasi umuulan-ulan ngayon. Paano pag hindi na umuulan? Ano pa ba yan? Yung pagiging masigasig yung mag-imbestiga dyan, tutuloy pa? Paano pag bigla nagtag-araw? 'Di ba? Kailan yan matatapos lahat? I'm so sure may mapapahiya, no? Ituturo nyo sila Sara Diskaya or yung congressman, yung si Ko ng Ako Bicol. May mapapahiya pero hindi naman natin gusto yung mapahiya lang eh. Oo, okay yun. Satisfying na napapahiya sila eh. Pero ang gusto talaga yung may maparusahan at maibabalik pa ba yung pera? O hindi man pera ang maibalik, kukunin yung mga assets, ililiquidate, di ba? Parang ganun yung mangyayari. So, anong kahihinatnan niyan, di ba? Parang sobra na yung pagtitiis ng mga tao. Kasi kung wala kayong gagawing ganyan, kung wala magpe-pressure sa inyo, di ba? Relax lang kayo, hanggang makalimutan na naman. Di ba? Sa kabila ng mga problema ang kinakaharap nila, wala raw balak at hindi raw aalis ng bansa. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya, sabi ng kanilang abogado. Kasi ang mangyari pag yan ay nabuli ng ganyan, magiging martyr yung mga yan eh. 'Di ba? Ganyan din ang strategy nung di ba? Nung mga hari at reyna nung dati. Iniiwasan nila na yung ginawa kay William Wallace noon sa Scotland. Kasi yun eh, nagkaroon ng simpatsya yung mga tao kay William Wallace noon eh. Kaya yun ang iniiwasan na nila noon eh. Yung maging martyr yung inaano nila. Haharapin daw ng mag-asawa ang lahat ng akusasyon laban sa kanila. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. At due process nga ang hiling ng pamilya Diskaya na iaapila ang kanselasyon sa mga Kapal due process. Di ba? Samantalang ginawa nila hindi naman dumaan sa tamang proseso. Sa bagay, hindi pa naman napoprove sa korte na sila, di ba? lisensya ng 7 construction companies. Samantala, may kapalit na ang nagbitiw na pinuno ng board na nagbibigay ng lisensya sa mga contractor. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi lang galit ng ilang grupo ang hinaharap ngayon. Halata mo kasi yung galawan ng mga bayad eh. Sorry talagang hindi ako convinced dito sa rally na ganyan. Dagdag din sa mga problema nila ang pagkakansela ng kanilang mga lisensya na inisyu ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB para mag-qualify na magbid sa mga proyekto. Sabi ng kanilang abogado, iaapila nila ito dahil hindi anya sila nabigyan ng sapat na panahon para makapagpaliwanag. Hindi po kami naniniwala na dapat kanselahin ng ganun-ganun na lang na walang pagdinig walang wastong pagdinig base sa dokumento. Alam niyo naman yung nangyari kay Ma'am Sara, medyo pressured na siya. Oh, kawawa naman. Ano sabi? So, kulang sa tulog, pagod. Oh, kawawa naman. Samantalang yung mga nalulunod sa baha. 'Di ba? Alam niyo kung saan natutulog yun? Buti nga yan. Kahit napipressure, pagod at kulang sa tulog, nasa masarap na higaan yan eh. Kahit na anong gawin nyo eh. Diba? Mahirap pakakuha ng simpatsya yan. Kasi nakikita ko yun talaga ang target nila eh.
maalis muna sa public yung ano, makuha na pustahan tayo anytime soon. Baka maging hero ng tao yan eh. Parang ang nakikita ko dyan, si Diskaya ay ikakanta niya yung mga ano, yung mga talagang totoong kumuha ng pera. Tapos tayo magrarally sa likod ni Diskaya, di ba? Yung mga ganyang style, Diyos ko. Pag inatake mo ang mga Pinoy sa puso nila, kakampihan ka niyan eh. Dire-diretsong pagtatanong, kayo naman ho ang lumagay sa kanya. May hirapan po kayong sumagot. Mga Diskaya, ayon kay Secretary Cristina Roque, kalihim ng Department of Trade and Industry na nakakasakop sa PCAB. Sabi ni Roque, posibleng madagdagan pa ang kumpanyang tatanggalan ng lisensya. If there are companies that have also violated the same violation or they don't follow the rules, then they will definitely be, their license will also definitely be revoked. Tinanong ang kalihim kung ano ang mangyayari sa mga ongoing project ng mga natanggalan ng lisensya. I'll get back to you on that. No, nag-uusap pa. Di pa alam mo. They're suspended for now. From DPWH. So they're suspended from, of course, getting new projects from DPWH. Kinumpirma rin ni Roque na may naitalaga ng kapalit ng nagbitiw na executive director ng PCAB. Anyway, di ba? Sana yung mga ganyan hindi mauwi sa wala. Di ba? Kasi parang nakikita ko na naman yung pattern na ganyan eh. Oo, sa umpisa may makikitang mapaparu-parusahan. Nalala nyo kay Napoles, di ba? Napakulong nga sila Jinggoy nun eh. Sila Bong Revilla, di ba? At the end of the day, nakalabas din eh. Wala rin eh. Or halimbawa, kung mahatulan man, mapapardon din yan. Di ba si, si Erap ba yun? Napardon si Erap ni Gloria, tama? Di ba? Na parang nasayang yung, tingnan nga natin. Baka magkamali ako eh. Diba? Na-pardon siya noon. Hindi ko alam ba't pinardon yan. Plunder yung eh. Diba plunder yung kaso niyan? Kung tutuusin, dapat talagang pagdusahan niya yun eh. Kaya mga kababayan ko, sige, mag-abang tayo dito, bantayan natin to. Pero sa susunod, ayusin nyo na yung iboboto nyo. Diba? Kasi ang punot dulo din naman ito yung politiko iboboto nyo eh. Oo, hindi naman politiko sila Diskaya pero tumakbo yan, di ba? Hindi naman siya nanalo, oo. Pero yung nagbigay ng pera dyan, yung pumondo sa kanila, nasa power yun eh. Di ba? Magising na tayo. Pagdating ng election, wag na tayo madaan sa mga budots-budots na yan. Di ba? Tapos sa mga magagaling magsalita. Honestly, sa totoo lang, pag election, hindi ko na rin alam kung sino iboboto ko eh. Parang wala na yata natitirang matino-tino eh. 'Di ba? Si Doc Willie Ong sana nagka-cancer naman. Hindi mo rin talaga alam kung saan ba tayo lulugar, saan direction ba tayo pupunta. 'Di ba? Parang gusto ko na yata maniwala, wala nang pag-asa talaga sa Pilipinas. Anyway, yan na lang talaga ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.